Kuya, alam mo ba talaga ang daan papunta sa bahay ni Lolo? Alam ko nga, kaso matagal na kasi akong hindi nakakabalik dito eh. Ang dami nang nagbago. Kuya, baka naman naliligaw na tayo. Nakakatakot pa naman gabihin dito. Puro puno tapos wala pang mga poste ng ilaw. Sigurado akong madilim dito kapag gabi na. Baka may mga lumitaw na maligno pa rito mamaya. Ay naku Tonton, nagiging matatakutin ka na dahil sa hilig mo manood ng horror movies. Hindi naman totoo yung mga yun. Katahang isip lang ang mga yan. Kahit na, nakakatakot pa rin. Oo na, naghahanap na nga ng mapagtatanungan eh. Kaso parang bihira naman ang mga bahay dito. Balik na lang kaya tayo kuya. Huwag na tayo tumuloy dyan. Teka, may bahay sa banda doon. Sandali at magtatanong lang ako. Story time. Tawagin nyo na lang akong Ricky. 35 years old na ako ngayon. At 20 years old ako nang mangyari ang karanasan kong to. Kasama ang bunso kong kapatid na si Tonton. 10 years old naman siya ng mga panahong to. Umuwi kami sa Masbate dahil may sakit daw si Lolo. At sobrang nanghihina na. 86 years old na kasi siya ng mga panahong to. May kasama naman siya sa bahay. Si Mang Damian na 50 anyos na pero malakas pa rin ang pangangatawan. Pinauna kasi kami ni Mama sa pag-uwi sa probinsya nito. Kasi hindi pa nakabakasyon ng isa kong kapatid na nag-aaral sa high school. Kaya si Tonton lang ang naisama ko dahil bakasyon na ng elementarya ng mga buwan na to. Malakas nga ang loob kong bumiyahe kasi akala ko'y kabisado ko pa ang daan dito. Kaso mukhang naliligaw na kami ng kapatid ko. Hapon na rin ito at malapit nang lumubog ang araw. Mas mahihirapan kasi kaming mahanap ang tamang daan kapag madilim na. Mabuti na lang ay may nadaanan kaming bahay. Tao po! Tao po! Magtatanong lang sana po. Anong kailangan mo? Itatanong ko lang po kung dito ba ang address na to. Ipinakita ako sa matanda ang address na nakasulat sa papel. Tumingin naman sa amin ng matandang lalaki na para bang kinikilatis ang pagkatao namin. Bakit? Sinong pupuntahan niyo sa lugar na to? Yung lolo ko po, si Lolo Paeng. Baka po kilala niyo siya. Albularyo po siya rito eh. Lolo niyo si Paeng. Opo, saan po ba banda ang bahay niya? Naliligaw po kasi kami. Dumiretso lang kayo hanggang dulo. Nandoon ang bahay ni Paeng. Ganun po ba? Sige po, maraming salamat. Bumalik na ako sa kotse tapos pinaandar to. Sinunod ko ang direksyong sinabi ng matandang lalaki. Pero habang lumalayo kami, ay lalong hindi ko natatandaan ang lugar na nadadaanan ko. Ang alam ko kasi, may mga bahay naman kapag pupunta kay Lolo. Yun nga lang, malawak ang lote niya. Kaya nahihiwalay ang bahay niya sa mga kapitbahay. Nung bata naman ako, ay hindi nawawalan ng tao doon. Kasi marami nagpapagamot kay Lolo. Grabe, iniligaw pa yata tayo ng matandang yun ah. Bakit kuya? Hindi ba rito ang tamang daan? Mukhang hindi. Puro puno na to eh. Ang natatandaan ko, may mga bahay naman malapit sa lote ni Lolo. Parang nasa gitna na tayo ng gubat eh. Kuya naman eh, sabi mo kabisado mo yung daan. Tapos ngayon naliligaw na tayo. Dapat kila mama na lang ako sumabay eh. Hindi ko nga alam kung bakit naliligaw tayo eh. May balat kaya yata sa puwit kaya minamalas tayo eh. Ako pa ngayon ang malas. Ikaw tong nagmamaneho dyan. Mabuti pa ngang bumalik na nga lang tayo. Pambihira naman yung matandang yun oh. Iniligaw pa tayo lalo. Yan yung kanina ko bang sinasabi sa'yo eh. Bumalik na kasi tayo para mahanap natin yung tamang daan. Ang tigas kasi ng ulo mo kuya eh. Oo na, sige na. Ikaw na magaling. Bumalik na lang ako sa dinaanan namin. Sa sobrang inis ko dun sa matanda, ay pinatakbo ko ng mabilis ang kotse. Hindi na sementado ang kalsada dito, pero hindi naman rough road. Maalikabok nga lang, lalo na kapag mabilis ang takbo ng sasakyan. Dahil dito, hindi ko kagad napansin ang isang itim na aso na biglang tumawid sa kalsada. Huli na nang makita ko to. Kuya, may aso! Ay putya, nasagasaan ko yata. Teka kuya, huwag ka nang bumaba. Umalis na lang tayo. Baka aswang yan eh. Kulay itim na aso eh. Nakakatakot eh. Ang dilim pa naman sa buong paligid. Ano ba? Walang aswang. Kawawa naman yung aso, baka napuruan ko. Kasi naman, paano magkakaaso rito? Wala namang mga bahay dito. Saan galing yan? Malay mo naligaw lang. Sandali lang naman to. Titignan ko lang. Huwag ka na lang lumabas kung natatakot ka. Lumabas ako para tignan yung nabangga kong aso. Pero nagtaka ako kasi wala namang aso paglabas ko. Sinubukan ko pang tignan ng bawat ilalim ng sasakyan. Pero wala akong makitang kahit ano rito. Pero sigurado akong may nabangga akong aso. Kasi naramdaman ko rin ang malakas na impact noon. Sinilip ko pa ang bawat gilid at paligid ng kotse ko.
Kaso wala talaga akong makita. Kahit nga bakas ng dugo, ay wala rin akong nakita. Ano Kuya Ricky? Nasaan po yung aso? Wala eh. Baka nakatakbo na palayo. Hindi ko siguro napuruhan. Kuya, umalis na po tayo rito. Nakakatakot na eh. Eto na nga, aalis na. Puro ka naman takot eh. Kanina ka pa dyan. Nagmaneho na lang ako ulit hanggang makarating kami sa bahay na napagtanungan namin kanina. Malayo pa ay tanaw ko na ang mata ng lalaking nakaabang sa amin. Para bang hinihintay niya talaga kaming bumalik ulit. May buhat-buhat pa tong itim na aso. Kuya Ricky, di ba yun yung asong nabangga natin? Bakit buhat yan ng matanda? Tingin ko nga rin eh. Kakaiba tong matandang to. Parang may sapak sa utak. Kuya, nakaharang yung matanda sa dadaanan natin. Mukhang galit po siya. Anong gagawin natin kuya? Huwag mo na lang tignan. Lalo ka lang matatakot eh. Hayaan mo. Aalis din yan. Takot lang niya masagasaan ko. Binusinahan ko ang mata ng lalaki na to. Pero hindi pa rin siya umaalis sa gitna ng daan. Nagmamatigas to dahil alam niyang hindi ko siya sasagasaan. Masama ang pagkakatitig niya sa amin. Kaya wala akong nagawa kundi ihinto ang sasakyan. Pero hindi ako bumaba nito. Dahil nakakaramdam ako ng panganib. Pero hindi ko pinapahalata sa kapatid ko. Dahil nakikita akong takot na rin siya ng mga oras na to. Kuya, nakakatakot naman yung matanda. Tsaka yung aso. Tingnan mo kuya, naglalaway siya. Oo, nakikita ko tonton. Kahit anong mangyari ha, huwag kang lalabas ng kotse. Dito ka lang. Kuya, huwag ka na rin bumaba. Businahan mo lang ng businahan para mapagilid natin siya. Nakakatakot siya mga tingin eh. Baka mamaya saktan ka niya. Tinignan ko ang mata ng lalaking nakaharang sa amin. Nanlilisik ang mga mata niya at parang naglalaway to katulad nung sa asong buhat nito. Kasabay nito, dinuduro kami ng matandang galit na galit. Bumaba kayo dyan! Pagbabayaran yung pagpirik sa alaga ko! Lumabas kayo! Kuya, huwag ka nang lalabas. Hayaan mo lang siya. O kaya businahan mo para matakot siya. Oo, alam kong ginagawa ko. Manahimik ka na lang muna dyan. Lalo akong kinakabahan sa'yo eh. Sinabing lumabas kayo dyan! Kung hindi, babasagin ko ang salamin ng kotse nyo! Binuksan ko ang bintana ng kotse at sinilip yung matanda. Baka kasi totohanin niya ang banta niya. Tatang, hindi namin sinasadyang nangyari. Kayo nga itong may kasalanan sa amin eh. Kung hindi nyo kami iniligaw, hindi sana namin masasagasaan yung aso nyo. Ang sabi ko, bumaba kayo para mag-usap tayo! Tatang, please naman po. Ayaw po namin ng gulo. Gusto lang po namin makadaan ng maayos. Talagang matigas ang ulo mo! Pwes, makikita mo ang hinahanap mo! Mabilis kong isinara ang bintana nang makita kong susugurin ako ng matanda. Bumusina ako ng paulit-ulit. Hanggang sa marindi na ang tenga nito't lalong magalit. Mabilis tong naglakad palapit sa kotse namin at dumampot pa ng malaking bato. Balak nitong basagin ang salamin ng bintana sa gilid ko. Talagang ako ang pinupuntirya ng matandang to. Pero bago pa siya makatayo sa pagpulot ng bato at mabasag ang salamin ng kotse, ay mabilis na ako nagmaneho paalis. Tinignan ko pa sa side mirror ang matanda na makalayo kami ng kaunti. Nakatanaw siya sa amin habang pinagmumura kami na galit na galit. Grabe kuya, galit na galit siya sa atin. Siya na nga itong may kasalanan dahil iniligaw niya tayo lalo eh. Imbis na nakarating na sana tayo sa bahay ni Lolo, napalayo pa tayo. Hayaan mo na, mukhang nasaktan din yata natin yung aso niya eh. Gusto ko nga sana kausapin siya ng may nahon para mabayaran siya. Para mapagamot niya yung aso niya. Kaso mukhang gusto niya tayong patayin eh. Oo nga po eh. Parang gusto niya tayong balatan ng buhay. Nakakatakot siya. Feeling ko tuloy, nasa wrong turn movie tayo. Alam mo kung ano pinag-iisip mo. Ang importante, ligtas na tayo. Maghanap na lang tayo ng iba pang mapagtatanungan para makarating tayo sa bahay ni Lolo. Mabuti pa nga po kuya. Sana naman hindi na nila tayo iligaw. Nang makarating kami sa kabayanan, ay dito namin ipinagtanong ulit ang address ni Lolo. Mabuti na lang dahil kilala si Lolo sa lugar nila. Lolo Paing baka mo, yung matandang albularyo. Siya nga po. Nako, may sakit siya ngayon dala ng katandaan na. Magpapagamot ba kayo? Delikado ngayon dun sa lugar nila. Balita ko may aswang nang maaligid doon. Nako, hindi po kami magpapagamot. Apo niya po kami. Gusto lang po namin sana siyang bisitahin. Ganun ba? Butit umuwi kayo rito para naman may magtanggol sa matanda. Magtanggol? Bakit po? Kanino po namin siya ipagtatanggol? May umaapoy ba sa lolo namin? Ay nako, hindi nakikinig eh. May mga aswang nga na nakalaban siya noon. Ang usap-usapan dito na baka gantihan na siya ng mga yon. Ganun po ba? Teka po, saan nga po ang daan papunta doon? Eto, diretsuin mo ang daan na to. Tapos kumanan ka. Marami pang bahay dyan.
Kaso malawak ang lote ng lolo niyong albularyo doon. Kaya nakahiwalay ang bahay niya sa mga residente dito. Pero kung ako sa inyo, uuwi na lang ako at di natutuloy doon. Salamat po. Tutuloy pa rin po kami. Hindi naman po namin pwedeng hayaan na lang si lolo eh. Tama nga naman. O sige na. Napapailing na lang ako nang bumalik sa kotse. Mabuti na lang dahil hindi ko kasama si Tonton na magtanong ako sa lalaki. Matatakot na naman sana ang kapatid ko sa mga sinabi sa akin ng lalaki. Sinundan ko ang itinurong direksyon ng lalaki. At sa awa ng Diyos ay nahanap ko rin ang tamang daan. Gabi na nang makarating kami sa bahay ni lolo. Pagpasok pa lang ng kotse sa malawak na bakuran nito ay muli na namang umiral ang kaduwagan ng kapatid ko. Kuya, ang luma naman ng bahay ni lolo. Nakakatakot yan ah. Parang haunted house. Tapos puro puno pa ang paligid. 3 taon ka pa lang kasi nang huli kang pumunta rito. Kaya hindi mo na talaga maaalala ang lugar na to pati na rin ang itsura ni lolo. Pero sigurado ako matutuwa yun kapag nakita ka nun. Gusto ko nga rin siyang makita para may memories din akong kasama siya eh. Hindi yung OP ako palagi kapag nag-uusap kayo tungkol kay lolo. Oh, sakto. Magpakasawa kang gumawa ng memories ngayon kasama si lolo. Lumang bahay na ang bahay ni lolo. Gawa sa kahoy. At ang bintana ay gawa sa kapis. Malalaki ang bintana nito. At kasya maski isang tao. Halos walang pinagbago ang bahay ni lolo. Malawak ang bakuran nito. Na kung dati ay madaming mga nakapilang tao para magpagamot. Nandito rin ang mga puno na madalas namin akyatin ng pangalawang kapatid kong si Aldrin. Bumabalik ang lahat ng memories ko rito nung bata pa ako. Habang pinagmamasdan ko ang lugar na to. Malayo pa rin ang mga kapitbahay niya. Kaya nagmumukhang haunted house ang bahay ni lolo sa gitna ng kakahuyan. Kuya, wala bang multo rito? Feeling ko, lumang tao ako eh. Tapos ang layo pa ng mga kapitbahay. Baka mamaya may tiyanak dito. Ano ka ba? Walang multo rito. Tsaka wala rin tiyanak. Mukhang tiyanak meron. Talaga? May mukhang tiyanak dito? Kuya, gusto ko na po palang umuwi. Baliw, ikaw yun. Mukha kasing tiyanak. Kuya naman eh. Natatakot na nga po ako eh. Susumbong kita mamaya kay lolo. Masyado ka kasing nagpapaniwala sa mga napapanood mo. Halika na, kumatok na tayo. Kumatok kami sabay tawag kay lolo. Pinagbuksan naman kami kaagad ni Mang Damian. Ang katiwala ni lolo sa bahay niya. Ang pagkakaalala ko ay tinuturuan ni lolo na manggamot si Mang Damian noon. Hindi na to umalis sa poder ni lolo na tinuring na nitong guro. Kayo pala, Ricky. Mabutit na pasyal kayo. Kasama ba niyo ang mama at papa niyo? Nako, hindi po eh. Susunod na lang daw po sila pagkatapos ng graduation ni Aldrin. Ito lang po si Tonton na kasama ko. Ito na ba si Tonton? Abay, malaki na. Halika kayo. Pasok kayo. Mabutit na kauwi kayo kaagad. Dahil talagang nanghihina na ang lolo niyo. Pagkabasa ko po ng message nyo, umuwi kaagad ako rito. Naligaw pa nga po kami. Hindi ko naman po kayo matawagan kasi ang hirap ng signal dito. Naku, totoo yan. Pumupunta pa ako sa bayan para lang makapag-text o tawag sa inyo. Lumalala na kasi ang sakit ng lolo niyo. Hindi niyo po ba siya dinala sa doktor, Mang Damian? Ayaw niyo magpa-doktor eh. Alam mo namang albularyo yung lolo mo. Eh talaga raw na malapit na siyang mawala. Kahit magpa-doktor pa raw siya o hindi. Nako, ang tigas talaga ng ulo ni lolo. Eh mas alam ng mga doktor ang sakit niya kapag nagpa-doktor siya. Yun din ang sinabi ko. Pero kilala mo naman ang lolo mo. Kapag ayaw niya, ay hindi natin siya mapipilit. Nasaan na po ba si lolo? Natutulog na po ba? Hindi pa. Halika kayo. Sumunod kayo sa akin. Matutuwa sigurado ang lolo niyo kapag nakita niya kayo. Dinala niya kami sa kwarto ni lolo. Nakahiga siya rito. Halata ang laki ng ibinagsak ng katawan niya. Sobrang payat na nito at nanghihina na. Halos hindi ko na nga siya makilala. Dahil nang huling makita ko siya, ay malakas at batang bata pa. Halos hindi ko na nga matagal ang tignan siya. Dahil naaawa ko. Nang abutin ko ang kamay niya, ay halos wala na akong maramdamang laman. Talagang butot balat na ang palad niya. Lolo, mano po? Kumusta na po kayo? Sino ka ba? Ako po si Ricky. Ang panganay at gwapo niyong apo. Kasama ko pong kapatid kong si Tonton. Bakit kayo nandito? Sino ang nagpapunta sa inyo? Opo, guro. Hindi ba't bilin ko niyo wag mong sasabihin sa kanila? Patawarin niyo po ako. Pero mahirap pong ilihim sa anak niyo ang kalagayan niyo ngayon. Kung may mangyari po sa inyo, ay baka magalit sila sa akin na hindi ko pinaalam. Lolo, huwag na po kayo magalit kay Mang Damian. Mabuti pong nalaman namin na may sakit kayo. Nauna lang po kami dito ni Tonton. Pero susunod din po sila mama rito. Bakit ba kayo umuwi rito? Umalis na kayo. Hindi ko kayo kailangan dito. Lolo Paing naman, hindi po ba niyo kami namimiss? Umuwi na kayo sa inyo. Damian, ihatid mo sila palabas. No, gabi na ho, guro. Kawawa naman pa ang mga apo niyo kung babiyahin na naman sila. Eh, kararating lang po nila eh. Hindi sila pwedeng magtagal dito, Damian. Paalisin mo na sila.
Lolo, alam ko pong malaki ang pagkukulang namin sa inyo dahil hindi po namin kayo madalas na nandadalaw. Kaya nga po kami nandito para makabawi at maalagaan namin kayo. Hindi ko kailangan ng mag-aalaga sa akin. Nandiyan naman si Damian para alagaan ako. Kaya sige na, umalis na kay Rita. Kuya, akala ko ba mabait si Lolo? Sabi niyo mabait siya. Bakit parang ayaw niya sa atin? Lolo, maawa naman po kayo sa amin pati na sa kapatid ko. Malayo pa po yung pinanggalingan namin. Naligaw na nga po kami at muntik mapaaway sa daan Kaya please naman po Lolo, hayaan niyo po muna kami magstay dito. Ay, sige na, puapayag na ako. Pero bukas, umalis na kay Rita. Damian, ihanda mo ang tutulugan nila. Aaminin kong sumama ang loob ko sa pagtataboy sa amin ni Lolo Paeng. Pero iniisip ko rin na baka nagtatampo siya sa amin kasi matagal na kaming hindi nakadalaw sa kanya. Masyado kasi ako naging busy sa trabaho, pati na rin ang mga magulang namin, kaya hindi na namin siya nadalaw. Pagpasensyahan niyo ng lolo niyo. Minsan kasi ulyanin na kaya bugnutin. Dahil di niya sa sakit niya kaya mainitin ang ulo niya. Ayos lang po yun, Mang Damian. Naiintindihan po namin si Lolo. Matagal din po kasi kaming hindi nakadalaw sa kanya Mahal naman kayo ng lolo niyo. Araw-araw niya kayong inaalala. Bakit po tinataboy niya kami? Ang hirap pong bumiyahe papunta rito Iniligaw pa nga kami ng matandang napagtanungan namin Nakakatakot po siya. Para po siyang baliw. Matanda ba ka mo? Narating niyo ba ang dulo ng baryong to? Parang dulo nga po yun. Kasi bihira na po ang mga bahay tapos parang magubat na. Bakit po, Mang Damian? Kilala po ba niyo yung matandang nakatira sa dulo ng baryo? Hindi. Hindi ko siya kilala. Kumain na muna kayo bago kayo magpahinga. Sige po. Salamat po, Mang Damian. Matapos kumain, ay nagpahinga na kami ni Tonton. Mahigpit pang ibinili ni Mang Damian na huwag na kaming lalabas ng bahay kapag gabi na. Pati ang bintana ay ipinagbilin din niyang huwag bubuksan kahit anong mangyari. Pagsapit ng hating gabi, ay nagising ako sa mabahong usok na nanunuot sa ilong ko. Dumungaw ako sa bintana at nakita ako si Mang Damian na nagsisiga sa kalagitnaan ng gabi. Mang Damian, bakit naman po kayo nagsisiga ng hating gabi? Pantaboy lang sa mga elemento. Sige na, matulog ka na. Isara mong maigi ang bintana para hindi pumasok ang usok. Saka di ba bilin ko, huwag na kayo nagbubukas ng bintana sa 10 oras ng gabi. Pasensya na po, isasara ko na. Napapailing na lang ako habang isinasara ang bintana. Inayos ko pang maigi ang kortina para hindi kami pasukin ng usok. Nakakapagtakamang nagsusunog siya sa kalagitnaan ng gabi, pero pinagsawalang bahala ko na lang to. Iniisip ko na lang na baka pamanhiin nila to rito. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Sinilip ko si Lolo sa kwarto niya. Gising na rin siya at pinapakain siya ng lugaw ni Mang Damian. Good morning, Lo. Kumusta ang pakaramdam niyo? Reke, maayos na ang pakaramdam ko. Mamaya ay umuwi na kayo ng kapatid mo. Lolo naman, alam ko po nagtatampo kayo sa amin. Pero pagbigyan niyo po muna kami makasama kayo. Kahit ngayon lang na may sakit na kayo. Hindi nga kayo pwedeng magtagal dito. Hindi ko kayo kailangan. Kapag namatay ako, huwag niyo na akong paglamayan ng matagal. Ilibing niyo na ako tapos umalis na kayo kaagad dito. Lolo naman, ganyan ba talaga kalaki ang galit niyo sa amin? Ako na po humihingi ng tawad, Lo. Sorry na. Sorry sa lahat. Kuya, bakit mo naman ako iniwan sa taas? Natatakot ako dun Biglang yumakap sa likod ko si Tonton. Inaantok pa siya, pero bumangon na siya dahil natakot daw siya mag-isa. Nakita ko naman na lumalamlam ang mata ni Lolo habang nakatingin sa kapatid ko. Sa pagkakataong to, alam kong lumalambot na ang puso niya para sa amin. Kuya, alam mo ba? Pagtanaw ko sa bintana kanina nung magising ako, nakita ko yung mata ng lalaki dun sa malayo. Nakatanaw siya rito sa bahay ni Lolo. Matandang lalaki. Yung ba yung sinasabi niyo pinagtanungan niyo ng direksyon pero iniligaw kayo? Opo, siya nga po. Tapos may alaga po siyang aso na naglalaway. Muntik nga pong masagasaan ni kuya yung itim na aso na yun Sinabi ba niyo apo kayo ni Lolo Paeng niyo? Opo mukhang kilala niya nga po si Lolo Kaso ang tinuro niya sa aming daan ay dun sa dulo ng bahagi ng baryo. Nakita ko nagkatinginan ng dalawang matanda. Baka sa mukha ni Lolo ang pag-aalala. Kahit si Mang Damian ay halatang natatakot na rin. Bakit po, Mang Damian? May problema po ba? Kilala po ba niyo yung matandang tinutukoy namin? Mga apo, hali kay Rita. Hindi ka na po ba galit sa amin, Lolo? Di naman ako galit. Tonton, apo, huwag kang matakot sa akin. Halika. Niyakap ng mahigpit ni Lolo si Tonton. Ganun din ako. Parang sabik na sabik siya sa amin. Samantalang kanina lang ay halos ipagtabuyan niya kami. Mukhang nag-uulyanin na nga siya tulad ng sabi ni Mang Damian. Mga apo, huwag kayong lalayo sa bahay na to. Baka maligaw kayo
Marami pa namang punot malayo pa tayo sa kapitbahay. Baka kayo ay maengkanto. Di ba po pinapaalis nyo na kami kanina? Tonton, ano bang bata ka? Sorry po kuya. Sige na, mag-almusal na kayo. Mamaya ay magkwentuhan tayo, Apo. Gusto mo ba yon? Opo lolo, pero wag na po kayong magagalit ulit ha. Kasi nakakatakot po kayo eh. Oo naman na po. Patawarin mo ang lolo ko na sungitan ko kayo kanina. Lumabas kami ni Tonton sa kwarto ni Lolo. Dumiretso kami sa kusina. Nakahain naman na ang mga pagkain. Kaya nagtimpla na lang ako ng kape. Bala kong bumalik sa kwarto ni Lolo para makapagkwentuhan kami. Gusto ko kasi siyang ilabas ng bahay para maarawan naman. Pero nakakatok na sana ako sa pinto. Narinig ko silang nag-uusap ni Mang Damian at hindi ko napigilang makinig sa usapan nila. Bakit po hindi na lang nyo ipasa kay Ricky ang dapat nyong ipasa? Para hindi na kayo nag-aalala para sa mga apo nyo. Wala na rin naman na akong panahon pa, Damian. Hindi ko na maituturo sa kanya ang mga dapat niyang malaman. Bakit po hindi nyo subukan ngayon? Habang naitataboy pa natin ang mga kalaban nyo. Hindi ko alam kung matatanggap na to. Hindi ko nga rin alam kung paniniwalaan ako ng apo ko kapag sinabi ko ang tungkol dito. Subukan po nyo. Yun lang po ang paraan para maprotektahan niya ang sarili at kapatid niya. Kung itatago natin sa kanya ang mga nangyayari rito, ay hindi niya tayo maiintindihan. Hindi ko alam kung ano pa ang gagawin ko, Damian. Hindi ko naman sila pwedeng pauwiin dahil kilala na sila ng kaaway ko. Siguradong aabangan na sila sa daan nun. Patawarin po niyo ako, Guro. Hindi ko lang naman matiis na hindi sabihin sa kanila ang kalagayan niyo. Hindi ko na naisip pa ang problema ang mangyayari kapag umuwi sila rito. Naiintindihan kita. Masakit din naman sa akin ang pumanaw na hindi man lang nakikita ang anak ko at ang mga apo ko. Hindi na ako nakatiis pa sa naririnig kong pinag-uusapan nila. Binuksan ko ang pinto at agad na pumasok. Nagulat pa silang dalawa nang makita ako. Ricky, kanina ka pa ba dyan na po? Sinong kalaban ang pinag-uusapan niyo, Lolo? Mang Damian, saka ano po yung sinasabi niyong dapat niyong ipasa sa akin? Sandali lang, lalabas muna ako. Kayo na muna mag-usap ng lolo mo ng masinsinan. Paglabas ni Mang Damian, ay naupo ako sa tabi ng kama ni Lolo. Nakatingin lang ako at naghihintay ng paliwanag niya. Alam mo naman na albularyo ko. Hindi ba, Apo? Opo, Lolo. Ano naman po ang kinalaman nun sa mga kalaban niyo? Apo, lahat ng mga nakalaban kong aswang noon ay nagtatangkang balikan ako ngayon. Kung kailang mahina na ako, ay balak nilang patayin ako. Pati na ang angkan natin, hindi ko na sila malalabanan pa. Kaya gusto ko sanang ipasa sa iyo ang agimat na minana ko na rin noon sa lolo ko. Pero Lolo, ano naman po ang alam ko sa agimat na yan? Mahina na ako, Apo. Kakaunting lakas na lang ang natitira sa akin. Hindi ko na kayo maililigtas pa kung sakaling pagtangkaan tayong lusubin ng mga kalaban ko. Kaya nga gusto kong umuwi na lang kayo sa inyo para hindi na kayo madamay pa. Kung ganun pala, umalis na po tayo rito, Lolo. Iuwi ka na lang namin sa amin. Saka, maraming magagandang ospital sa Sudan. Hindi nila hahayaang makaalis ako rito, Apo. Nasa paligid lang sila at nag-aabang ng pagkakataon para umatake. Pero Lolo, ang hirap namang paniwalaan ng mga sinasabi nyo. Alam ko pong nanggagamot kayo ng mga may sakit, pero nakipaglaban sa aswang? Totoo po ba ang mga aswang? Totoo sila, Apo. Malakas ang kutob namin ni Damian na aswang ang matandang lalaking nanligaw sa inyo ni Tonton. Alam na nilang apo ko kayo, kaya delikadong umalis na kayo rito. Kuya, Lolo, ano pong pinag-uusapan nyo? Wala, Apo. Maglaro ka muna doon, pero huwag kang lalabas ng bahay, ha? Sige po, Lolo. Pero kuya, samahan mo ako sa taas. Natatakot ako eh. Pinagpapasalamat ko nito. Naniyaya ako ni Tonton. Hindi ko kasi matagalan ng mga sinasabi ni Lolo sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto niyang ipasa sa akin ang agimat niya. Pero hindi pa ako sigurado kung anong magiging epekto sa akin ng agimat na yon. Wala nga akong kahit katiting na ideya tungkol sa agimat niya eh. Dahil hindi naman ako lumaking kasama niya. At hindi naman niya ikinuwento sa akin kahit kailan ang tungkol dito. Uy kuya, hindi mo ba ako naririnig? Sabi ko pakiabot naman yung tuwalya kasi maliligo na po ko. Nako, pasensya na. Hindi ko narinig kagad. Oh, ano ba kasing iniisip mo? Tulala ka lang dyan. Iniisip mo yung girlfriend mo, no? Sira, maligo ka na nga. Ang bantot mo na eh. Matapos makakuha ng damit si Tonton, ay bumaba na rin kami. Maliligo lang daw siya kaya pinabayaan ko muna. Si Mang Damian naman ay nagsisibak ng kahoy sa likod ng bahay para may panggatong kami. Nilapitan ko naman siya para tanungin ang tungkol sa mga bagay-bagay. Mang Damian, lumalala na po ba ang pagkaulyanin ni Lolo?
Kung ano-ano nang sinasabi niya eh. Matalas ang isipan ng lolo nyo. Sinabi ko lang noon nag-uulyanin na siya kasi ayaw niya ngang sabihin na nanganganib ang buhay niya rito. Mang Damian, totoo ba talagang nakipaglaban si Lolo sa mga aswang? Oh Ricky, may mga dayuhang aswang noon ang napadpad dito at nambibiktima ng mga buntis at sanggol. Ang lolo paing mo ang tumugi sa kanila. Isa-isa niyang pinaslang ang mga yon hanggang sa natakot na silang mambiktima pa sa lugar na to. Bakit po bumabalik sila ngayon? Dahil alam na nilang mahina na ang lolo mo. Gusto nilang maghigante para sa mga napatay noon ng lolo mo na kalahi nila. Kaya sana ay tanggapin mo na ang agimat niya habang maaga pa. Humihina na ang pondo niya. Anumang oras ay hihina na rin ang proteksyon ng bahay na to. Ano pong ibig niyong sabihin? Kailangan mong maging malakas, Ricky, para iligtas ang buhay ng lolo mo at ng angkan niyo. Diyos ko naman, Mang Damian. Hindi nga ako makapatay ng langaw eh. Aswang pa kaya? Pero kulang na rin ang panahon para mapag-aralan mo pa to. Napapaligiran na tayo ng mga aswang. Hindi lang sila makalapit dahil inorasyon na noon ng lolo mo ang bahay na to. Pero habang humihina ang lolo mo, lumalakas naman ang pwersa ng mga aswang na gustong lumusob dito. Pero Mang Damian, hindi ko pa rin gets eh. Paano ba gamitin ng agimat? Parang yung mga napapanood ba sa TV yun? Kukumpas lang ako at may lalabas ng magic? Kuya Ricky! Tulungan mo ako! Kapwa kami nagulat ni Mang Damian nang marinig ang malakas na pagtawag ni Tonton. Patakbo kaming pumunta sa harap ng bahay. Nakita namin si Tonton na hawak-hawak sa braso ng isang matandang lalaki. Bitiwan mo ang kapatid ko! Ricky, dito ka lang. Ako nang bahala sa kanya. Pumasok sa bahay si Mang Damian at paglabas ay may hawak na tong itak at buntot pagi. Bitiwan mo ang bata kung ayaw mo magkasakitan tayo. Tulungan mo po ako, Kuya Ricky! Mang Damian! Mamamatay kayong lahat. Wala akong ititira sa inyo. Walang kinalaman ng bata rito. Pakawalan mo siya at tayong dalawa ang magtuos. Kung ano man ang nagawa namin sa'yo at sa alaga mong aso, hindi namin sinasadya yun. Humingi na ako ng pasensya sa inyo. Kaya sana pakawalan mo ng kapatid ko. Ilabas niyo si Paeng. Gusto kong makita niya kung paano ko papatayin ang minamahal niyang mga apo. Katulad ng ginawa niya sa lahi namin. Duwag kang aswang kung aswang ka man. Malakas lang ang loob mo dahil alam mong may sakit ang lolo ko. Bitiwan mo ang kapatid ko. Lalapitan ko na sana ang matanda. Pero pinagbawalan ako ni Mang Damian. Masyado raw delikado. Kinaladkad naman ng matandang lalaki si Tonton. Kaya napasigaw na sa takot ang kapatid ko. Ako ba ang hinahanap mo? Paeng, sa wakas, nagkaharap ulit tayo. Putot balat ka na't nangihina. Mukhang hindi mo na kayang lumaban pa. Tignan natin kung anong kaya mong gawin. Matapang ka pa rin. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Papatay ko ang apo mo sa harap mo. Pagmasdan mo, Paeng. Damihin mo ang sakit na ipinaramdam mo sa akin noon. Hinawakan ng mahigpit ng aswang si Tonton. Akmang sasakmalin na niya ang kapatid ko. Kaya napasigaw ako sa takot. Bago bumaon ang ngipin ng aswang kay Tonton, ay nakita ko ang pag-iwi nito. At unti-unti itong napaluhod sa lupa na parabang nahihirapang huminga. Dahil dito ay nakawala si Tonton sa pagkakahawak nito at tumakbo na siya palapit sa amin. Hindi maaari to. Mahina na ang katawang lupa ko. Pero lumalaban pa rin ang spiritual na lakas ko. Mapapatay muna niyo ako bago niyo magawang saktan ng mga apo ko. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Bilisan niyo. Teka! Si Lolo! Nakita ko si Lolo na nakahandusay sa may pinto. Wala siyang malay pero may pulso pa. Kaya sigurado ko nito na buhay pa ang lolo ko. Pinagtulungan namin ni Mang Damian na ipasok siya sa loob ng kwarto. Kasunod naman namin si Tonton na umiiyak. Kailangan mo na magdesisyon sa lalong madaling panahon, Ricky. Humihina na ang lolo mo. Ang kaunting lakas niya ay nagamit niya na sa pagligtas sa kapatid mo. Po, si Lolo Paeng ang nakaligtas sa akin. Oo, Tonton. Sigurado nagpalipad siya ng malakas na tigal po. Kaya nang hina ang mata ng lalaki kanina. Tigal po? Ano po yun? Orasyon na gamit ng mga tingero at albularyo. Mahabang paliwanagan pa yan. Ang dapat natin ngayong gawin ay maganda. Tulungan niyo ako. Ano pong gagawin namin? Maglagay kayo ng asin sa tapat ng mga pinto at mga bintana. Siguraduhin din yung nakasara ang mga to. Hanggang nakarinig kami ng malalakas na pagaspas sa may bubong. Napatingala pa ako, pati na rin si Tonton. Nakakapagpalit anyo siya sa anyong ibon kahit may araw pa. Lumalakas ang kapangyarihan ng pinunong aswang. Aswang po? Kuya, natatakot na ako. Umuwi na po tayo. Tonton, Ricky, sige na. Magsikilos na kayo. Maglagay kayo ng asin sa mga bintana. Bilisan nyo. Opo, Mang Damian. Sinunod na lang namin ang gusto ni Mang Damian. Naglagay kami ng asin sa bawat bintana at pintuan.
Pati sa mga sulok ng bahay nilagyan na rin namin. Nawala naman ang kaluskos na naririnig namin sa bubong. Kahit paano'y nabawasan ng takot at kabang nararamdaman namin. Bandang hapon na nito na magkamalay si Lolo. Nanghihina na talaga siya. Ako munang nagsubo ng pagkain sa kanya. Halos hindi na siya makabangon nito. Kahit ang boses niya ay mahina na rin. Mang Damian, kailangan na po nating dalhin sa ospital si Lolo. Delikado nang lumabas tayo sa bahay na to. Saka ayaw na rin ng lolo mo na magpadala sa ospital. Panonoorin na lang po ba natin si Lolo na ganyan? Halos wala na siyang natitirang lakas. Sa ngayon na ito ang mas ligtas nating gawin. Nakita mo naman hindi ba? Nakuha nila ang kapatid mo kanina. May sasakyan naman po ako eh. Mabilis lang tayong makakarating sa ospital. Nag-aalala na po ako sa kalagayan ni Lolo eh. Kung ayaw nyo, ako na lang magdadala kay Lolo sa ospital. Kaya ko siyang buhatin. Huwag matigas ang ulo mo, Ricky. Hindi tayo ligtas sa labas ng bahay na to. Pero paano si Lolo Mang Damian? Ayoko mawala si Lolo na wala man lang akong ginawa para masalba ang buhay niya. Sige, subukan mong buhatin ng lolo mo. Subukan mo. Sinubukan kong buhatin si Lolo, pero hindi ko man lang maingat sa kama ang katawan niya. Para akong bumubuhat ng napakabigat na bakal. Hindi man lang siya natinag sa pagkakahiga, kahit sobrang payat na niya. Paanong bumigat si Lolo? Kanina'y nabuhat naman natin siya. Dahil ayaw niya magpadala sa ospital. Oo, mahina ang lolo mo, pero hindi siya normal na tao. May taglay siyang agimat. Kung ganon, ano na pong gagawin natin? Paghandaan natin ang paglusob ng mga aswang. Alam na nilang mas mahina na ngayon ang lolo niyo dahil sa nangyari. Mang Damian, huwag po kayong manakot. Ayoko kayong takutin, pero kailangan niyong malaman ko anong nangyayari rito para mapaghandaan niyo at magprotektahan ang sarili niyo laban sa mga aswang. Tonton, alam kong natatakot ka lalo na't bata ka pa, pero kailangan mo maging matatag para sa lolo mo at para sa sarili mo na rin. Nagsisimula na rin ako makaramdam ng takot nito, lalo na nang matanaw ko sa bintana ang mata ng lalaki. Malayo man siya, pero alam kong sa bahay siya ni Lolo nakatanaw. Para bang pinagmamasdan nila ang bawat galaw namin. Nang sumapit ang dapit hapon, ay lumabas ulit si Mang Damian. Nagsunog siya ng goma sa harap at likod ng bahay. Kumalat ang usok sa loob ng bahay at masyadong masakit sa ilong to. Lumabas na lang din ako at pinuntahan siya. Mang Damian, bakit po ba kayo nagsusunog ng goma? Kaya po yata nagkakasakit si Lolo dahil sa kakasunog nyo ng goma eh. Masama po sa bagayan. Ito ang paraan para magtaboy ng aswang, Ricky. Kailangan natin to para kahit papano'y maproteksyonan tayo ngayong gabi. Pagkatapos magsunog ng goma ni Mang Damian, ay niyaya niya na akong pumasok sa loob ng bahay. Tinulungan ko siyang magluto ng hapunan. Habang nagluluto kami, ay tinuruan naman niya ako kung paano gamitin ang buntot pagi. Kaso masyadong maiksi yun para sa harapang pakikipaglaban sa aswang. Kapag minalas-malas tayo ngayong gabi at nakapasok ang mga aswang, itong gamitin mo pang laban. Mabisa ang buntot paging to dahil gamit to ng lolo mo nung nakipaglaban siya sa mga aswang. Ang itak naman na to ay inerosyonan niya, kaya nakakapatay din to ng mga halimaw. Itong punyal, mabisa rin po ba to? Aba oo, ang punyal na yan ay binasbasan sa simbahan. Nagamit ko din yan noon para tulungan ng lolo mong makipaglaban sa aswang. Ibigay mo yan kay Tonton para maproteksyonan niya rin ang sarili niya. Pinagmasdan ko ang punyal na to. Maliit lang to, pero may mga salitang Latin ang nakaukit sa puluhan o hawakan nito. Habang pinagmamasdan ko to, ay lumapit naman si Tonton sa amin. Tonton, bakit mo iniwan si Lolo? Sabi ko bantayan mo lang siya eh. Gising na po kasi siya, Kuya Ricky. Saka pinapatawag kayong dalawa ni Lolo. Gising na ang guro. Halika, Ricky. Baka may importante siyang sasabihin sa atin. Agad kaming sumama kay Tonton pabalik sa kwarto ni Lolo. Gising na nga siya pagpasok namin. Mas lalong kumirot ang puso ko nang makita ang nakakaawang kalagayan ni Lolo. May kita sa mga mata niya ang sobrang pagod at panghihina. Pagkakita niya sa akin, ay inabot niya ang kamay ko. Ricky, Apo, wala nang oras. Nararamdaman ko na sila sa paligid natin. Lolo, please, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Matapos lang po ang problema natin sa mga aswang na yan, ay dadalhin ko po kayo sa ospital. Doon po kayo magpapagaling. Hindi na. Ramdam ko na rin ang kamatayan ko, Apo. Huli na para ipasa ko sa iyo ang agimat. Hindi mo na mapag-aaralan ang paggamit nito. Lolo, ayos lang po. Kahit walang agimat, lalaban ako sa mga aswang na yan. Magpakatatag lang po kayo, Lolo. Damian, nandito po ako. Ano pong ipag-uutos niyo, Guro? Matagal na kitang kasama simula pa ng binata ka pa. Kasama na kita sa panggagamot ko. Naituro ko na rin sa iyo ang lahat ng kaalaman ko. At kahit kailan ay hindi mo ako iniwan. Kinupkup mo po ako. Kayo ang nagsilbing ama ko. Kayo ang naging guro ko. Kaya ngayon, handa akong pagsilbihan kayo hanggang sa kamatayan ko.
Kumirot ang puso ko sa sinabi ni Mang Damian. Masakit pero yun ang katotohanan. Si Mang Damian na kinupkop ni Lolo ay handang samahan siya hanggang sa huling hininga niya. Kahit hindi naman sila magkadugo. Samantalang kaming pamilya niya ay natiis namin si Lolo na hindi makasama sa mahabang panahon. Damian, tanggapin mo ang agimat bilang pasasalamat ko sa'yo. Ipagpatuloy mo ang aking nasimulan. Sigurado po ba kayo? Ikaw naman talaga ang tunay na karapat-dapat dahil ikaw ang naturuan ko. Isa lang ang hiling ko, Damian. Iligtas mo ang mga apo ko sa kamay ng mga aswang na yan. Kahit hindi niyo po hilingin, gagawin ko yan. Salamat po sa pagtitiwala niyo, Guro. Akmang ibibigay na ni Lolo kay Mang Damian ang agimat. Pero tumanggi to. Ibinalik niya kay Lolo ang agimat bago nagpaliwanag. Ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa inyo. Kapag binigay niyo to sa akin ngayon, baka tuluyan na kayong mawalan ng lakas. Hindi na importante ang buhay ko ngayon, Damian. Ang gusto ko'y mabuhay kayo ng mga apo ko. Labanan mo sila, Damian. Alang-alang sa akin. Ito na ang huling ipag-uutos ko sa iyo. Kung ganon, pinapangako ko, hindi kita bibiguin, Guro. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para protektahan kayo at ang mga apo nyo. Salamat, Damian. Tunay ng anak ang turing ko sa iyo. Ricky, Tonton, mahal ko kayo mga apo ko. Natutuwa akong dinalaw niyo ako. Pero mas pipiliin kong hindi na lang sana kayo nakita kaysa naman malagay sa panganib ang buhay niyo rito. Lolo, hindi po kami nagsisising pumunta kami rito. Haharapin ko ang mga aswang na yan. Nagmana ako sa katapangan niyo eh. Kaya wag po kayo mag-alala. Mga aswang lang yan sila. Apo kami na magiting na albularyo. Nga po, Lolo. Buti sumama ako kay Kuya pa uwi rito. Nakilala ko ang astig kong lolo. Pangako, hindi na po ako magiging duwag. Simula ngayon, magiging matapang na akong tulad nyo. Matapos ang madamdaming yakapan namin nila Lolo Paeng, ay binigay niya muli ang agimat kay Mang Damian. Isa tong kwintas na may palawit na bato. Hindi ko na alam kung anong klaseng agimat to. Pero alam kong malakas to. Ang agimat kasi na yun ang nagbigay lakas kay Lolo para labanan ng mga aswang. Nang maiabot ni Lolo ang agimat kay Mang Damian, ay yumuko to. Para maabot ni Lolo ang ulo niya, pinatong ni Lolo ang kamay niya sa ulo ni Mang Damian na para bang binabasbasan niya to. Bumulong ng orasyon si Lolo hanggang sa tuluyan na nitong maipasa ang agimat. Lolo, ayos lang po ba kayo? Guro, kumusta ang pakaramdam niyo? Ayos lang ako. Sige na, magpahinga na kayo. Dito na kayo sa ibaba matulog. Huwag na kayo maghiwa-hiwalay pa para matulungan niyo ang isa't isa kapag may mga aswang na makapasok. Nakahinga ako ng maluwag na makitang maayos naman ang lagay ni Lolo. Buong akala ko'y mawawala na siya pag naipasa niya ng agimat. Pero nakikita ako nito na lumalaban pa rin ang lolo ko. Pagkatapos nito, lumabas naman si Mang Damian para dagdagan ng goma ang sinunog niya. Sinamahan ko naman siya para siguraduhin walang aswang sa paligid ang makalapit. Huling goma na to, Ricky. Wala na tayong susunugin pa. Ano pong gagawin natin, Mang Damian? Paano na po tayo niyan? Kailangan natin maghanda at magdasal, Ricky. Wala tayong ibang kakapitan kundi ang Diyos lang. Ituro niya nawa sa akin ang dapat kong gawin para mapagana ang agimat ng lolo mo. Mukhang may nagmamasid sa atin mula sa malayo ah. Ang mga nagsisiliparang ibon na yan, hindi normal na ibon yan. Mga kalaban yan. Tayo na sa loob dahil baka naghahanap lang sila ng tiyempo para pasukin tayo. Pero di po ba, protektado ng orasyon ni Lolo ang buong bahay? Kailangan ng malakas na pondo para panatilihin ang lakas sa poder na ginawa ng lolo mo. Mahina na ang pondo niya. Kapapasa lang din niya sa akin ng agimat. Kaya mangangapa pa ako sa dapat kong gawin. Kung ganun, Diyos na nga lang po talaga ang bahala sa atin. Pagpasok namin sa loob ng bahay, ay nagdasal kaming tatlo sa loob ng kwarto ni Lolo. Tulog na si Lolo nito, kaya hindi na namin siya inabalang gisingin pa. Matapos namin magdasal, ay inorasyon na ni Mang Damian ang bawat sulok ng bahay. Pinatulog ko na rin si Tonton sa silid ni Lolo, habang kami naman ni Mang Damian ang nagbabantay sa paligid. Pagsapit ng hating gabi, ay nagsimula na kaming makarinig ng kakaibang tunog sa paligid. Sinilip ko ang sinunog na goma ni Mang Damian, at wala na tong apoy. Mang Damian, patay na ang apoy ng goma. Maganda ka na. Kapag nagawa nilang basagin ang proteksyon na nilagay ko sa paligid, ay lalaban tayo. Halika, at babasbasan kita. Binasbasan ako ni Mang Damian. Ang sabi niya ay binalot niya ako ng sapin na orasyon para hindi madaling mapinsala ng kalaban ng katawan ko. Binigay niya sa akin ng itak ni Lolo habang hawak naman niya ang buntot pagi. Malakas ding pamatay daw ng aswang ng itak dahil na orasyonan din daw to ni Lolo hanggang magsimulang magkalabugan ng aswang sa bubong ng bahay.
Marahan akong umakyat sa hagdan para tignan ko magagawa nila kaming pasukin. Mang Damian, mukhang napapaligiran na nila tayo. Mukha nga. Gisingin mo si Tonton at ibigay mo ang punyal sa kanya. Proteksyon niya lang yan kung sakaling may makalapit na aswang sa kanila ng lolo mo. Bumaba ako at ginising si Tonton. Pupungas-pungas pa siyang bumangon. Kuya, andyan na bang mga aswang? Oo, huwag kang maingay. At huwag kang aalis sa tabi ni Lolo. Hawakan mo itong punyal. Proteksyon mo to kapag may nakalapit sa iyong aswang. Kuya Ricky, natatakot ako. Ako rin naman eh. Pero kailangan nating maging matapang para maging proud naman sa atin si Lolo. Sige po, susubukan ko. Basta huwag kang lalabas ng kwartong to. Gagamitin mo lang ang punyal kapag kinakailangan. Maliwanag ba? Opo kuya. Basta mag-iingat ka. Iniwan ko na sa kwarto ni Lolo si Tonton bago ako muling umakyat sa taas ng bahay. Nakiramdam ako rito habang si Mang Damian naman ay nagbabantay sa baba. Hanggang nakarinig ako ng kalabog doon sa may bintana ng silid na tinulugan namin ni Tonton. Gumagalaw ang kapis na bintana na para bang sinusubukan nitong buksan to mula sa labas. Hinawakan kong mabuti ang itak at pagkatapos ay marahang naglakad palapit sa bintana. Inalis ko ang pagkakakawit ng lock nito tapos inabangan ko ang pagpasok ng aswang hanggang persahang binuksan ng aswang ang bintana at bumungad ang nakakatakot nitong anyo. Pag-apak nito ay napasigaw to sa hapde dahil sa asin na nakakalat dito. Sinamantala ko naman kagad to at sinaksak ko ang aswang gamit ang itak ni Lolo. Hinugod ko ang itak tapos sinipa ko ang aswang palabas ng bintana. Nakita kong nalapnos ang paligid ng sugat niya. Sadyang ang malakas ang itak na hawak ko. Tumilapon ang aswang pababa at bumagsak sa lupa na naghihingalo. Agad tong dinaluhan ng mga kasama niyang aswang bago tumingala sa akin. Nang makita kong papunta na sa akin ng ibang aswang na kasama nito, ay mabilis kong isinara ang bintana at ibinalik ang pagkakalak nito. Walang hiya ka! Pagbabayaran mo ang ginawa mo! Kayo pa ang may ganang magalit? Kayo tong walang habas na sumugod dito! Umalis na kayo bago pa madagdagan ng bangkay ng lahi nyo! Mga kasama, persahang buksan ang bintana at iharap sa akin ang hambog na apo ni Tandang Paeng! Nakaramdam ako ng takot, lalo na nang persahan nilang binuksan ang bintana. Mabilis akong lumabas sa kwarto at isinarado to. Kuya Ricky, ayos ka lang ba? Tonton, bakit ka nandito? Sabi ko doon ka lang sa kwarto ni Lolo eh. Bantayan mo lang siya. Natatakot ako eh. Baka anong mangyari sa'yo kuya? Baka mamaya, mapatay ka nila eh. Tonton, makinig ka sa akin. Delikado rito. Kaya bumalik ka na sa kwarto ni Lolo. Huwag mong bibitiwan ang punyal na binigay ko sa'yo, okay? Kuya, huwag kang mamamatay ah. Oo, pangako. Mag-iingat ako. Sige na, baka makapasok na sila. Sa'yo na po itong asin. Akin na, sige na, takbo na sa baba. Huwag matigas ang ulo. Tumakbo pababa ng hagdan si Tonton. Ako naman ay naglagay ng asin sa harap ng pinto ng kwarto. Hanggang nakarinig ako ng malakas na kalabog sa loob ng kwarto. Kaya may kutob na ako nito na nakapasok na sila. Mang Damian! Nakapasok na sila dito sa taas! Dumakot ako ng asin sa garapon na binigay ni Tonton. Bago ko inabangan ang paglabas nila sa pinto. Hindi ko naman maikandado ang pinto dahil nasa loob ang lock nito. Pagkabukas ng pinto ay sinabuyan ko kagad sila ng asin. Umatungal sa hapdi ang mga aswang. Umusok pa ang nalalapnos nilang balat. Sakto naman ang pagdating ni Mang Damian. Hinataw niya kagad ng buntot pagi ang mga to. Ricky, huwag kang tumunga nga dyan! Gamitin mo ang itak mo! Natauhan ako ng sigawan ako ni Mang Damian. Hinarap ko ang ibang mga aswang at pagkatapos ay pinagtataga gamit ng itak ni Lolo. Pagkatapos nito ay naghintay kami ni Mang Damian sa pinto at inabangan ang bawat lalabas sa loob ng kwarto. Sandali mga kasama! Napaghandaan nilang pagpasok natin! Mauubos tayo! Atras! Ricky, pakiramdaman mo ang paligid. Baka naghahanap sila ng ibang mapapasukan. Magbantay ka sa baba. Paano ka, Mang Damian? Kaya ko na to. Sige na, bilisan mo. Mabilis akong bumaba sa hagdan. Hindi pa man ako nakakarating sa baba ay dinig ko ng malakas na sigaw ni Tonton. Kuya Ricky! Tulong! Tonton! Ano nangyayari dyan? May aswang dito, kuya! Patakbo akong pumasok sa loob ng kwarto ni Lolo. Nawasak na pala ng aswang ang bintana nila. Nakita ko na lang si Tonton na nakatayo na sa tabi ng kama ni Lolo at iwinawas-iwas ang punyal sa isang aswang na nakapasok sa loob. Ako ang harapin mong hayop ka! Kuya, napasok na nila tayo! Tonton, dito ka sa likod ko! Wala na kayong kawala! Mamamatay kayo kasama ng lolo niyong wala ng pakinabang pa! Hinarap ko ang aswang nito
Ginamit ko ang talas ng itak ko laban sa matatalim niyang kuko. Napapasigaw na lang si Tonton sa bawat pagkalmot sa akin ng aswang. Pero nasasalag ko naman to gamit ng itak. Tonton, alalayan mo si Lolo. Lumabas na kayo. Bata, sumuko na kayo. Wala na kayong tatakbuhan pa. Mamamatay akong lumalaban para sa lolo namin. Kaya hindi kita uurungang hayop kang aswang ka. Susugurin ko na sana ang aswang. Pero umatungol na to sa sakit. Umusok pa ang balat nito. Sinabuyan pala siya ng asin ni Tonton. Pero panandalian lang nitong ininda ang lapnos. Hinarap nito ang kapatid ko at balak atakihin. Pero ito ang pagkakamali ng aswang na to. Dahil nalingat siya sa akin. Kaya nagawa kong tagain ang likod niya. Ah! Tonton, isara mo yung bintana. Bago pa makita ng ibang kasama niya na sira na yan. Isinara kagad ni Tonton ng bintana. Kaso sira na ang lock nito. Dahil persahang binuksan ng aswang to kanina. Kailangan na naming tumakas nito. At maghanap ng ibang safe na mapagtataguan. Tonton, kunin mo yung wheelchair ni Lolo. Sige kuya. Pinagtulungan namin magkapatid si Lolo. Kahit paano ay may konting lakas pa siyang natitira. Mga apo, hindi na mahalaga ang buhay ko. Mamamatay na rin naman ako. Iligtas niyo na ang mga sarili niyo. Iwan na niyo ako rito. Hindi Lolo, hindi ka namin iiwan. Halika na po. Oo nga po Lolo, magkukwentuhan pa tayo di ba? Kaya please, sumama ka sa amin ni Kuya. Magtatago po tayo. Napaupo namin sa wheelchair si Lolo. Paglabas namin sa kwarto niya, ay pababa naman si Mang Damian. Wala na ba sila Mang Damian? Inurasyonan ko na yung kwarto sa taas. Kahit paano, tumalab na sa akin ang agimat. Dito tayo sa sala. Magmasid kayo sa paligid. Diyos ko, tulungan niyo kami. Nagkumpulan kami sa sala. Sumilip naman si Mang Damian sa bintana para tignan ng mga aswang. Damian, huwag ka nang lumaban pa. Hindi ka naman kasama sa paghihigantihan namin. Kaya pabayaan mo na lang kaming makuha si Tandang Paeng. At ang mga apo niya, hindi ka naman nila kadugo. Totoong hindi nila ako kadugo, pero pamilya na ang turing ko sa kanila. Magkamatayan man tayo rito, hindi ko sila isusuko sa inyo. Na, hangal ka Damian. Akala mo ba'y may laban ka sa akin? Wala na ang guro mong magtatanggol sa'yo. Mahina ka Damian. Kaya isuko mo na ang sarili mo para mabuhay ka pa. Mang Damian, huwag kang makikinig sa kanila. Huwag kang susuko. Kasama mo naman akong lalaban eh. Maipapanalo natin to. Totoong pamilya na ang turing ko sa inyo, lalo na kay Guro. Buong buhay ko na siyang nakasama. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo susuko sa kanila. Mang Damian, nararapat lang talaga sa'yo ang agimat ni Lolo. Mas naging anak ka pa niya kaysa sa mama ko. Salamat Mang Damian. Huwag kang magpasalamat, Ricky. Tinuring din naman ako ng anak ng lolo nyo. Kaya binabalik ko lang to. Ano na, Damian? Kaya namin pasukin ang bahay na yan kung gugustuhin namin. Pero bibigyan pa kita ng pagkakataong isuko sila para hindi ka naman madamay pa. Sinabi ko na, hindi ako susuko sa inyo. Magkamatayin ako magkamatayan. Mahina man ako pero malakas ang Diyos ko. Kaya hindi nyo kami matatakot. Kung ganon, pasensahan tayo. Hanggang nagkalabugan ng mga yero sa bubong. Ang pinto'y pilit nilang binubuksan, pati na rin ang mga bintana. Mang Damian, may nakapasok na sa taas. Naririnig ko na yung yabag nila. Pumikit na si Mang Damian at inalala ang mga orasyong itinuro ni Lolo sa kanya. Umusal siya ng palipad hangin, dahilan para matigilan ng mga aswang na to. Naipasa na ni Tandang Paeng ang agimat niya! Magsiingat kayo! Ricky, nagagamit ko na maski paano ang mga orasyon. Kailangan ko magpalakas ng pondo bago ko sila harapin. Mang Damian, delikado ang gagawin mo. Mas delikado kung mapapasok nila tayo rito. Sige po, ikaw po ang bahala Mang Damian. Gawin mo kung anong tingin mo makakabuti sa atin. Pumikit si Mang Damian habang umuusal ng mga orasyon. Hanggang nakita ko na ang mga aswang na pababa na sa hagdan. Nakangisi sila at nakatingin sa amin. Hinawakan ko na mahigpit ang itak. Sabay binulungan ko si Tonton. Ton, kapag may lumapit sa inyo ni Lolo, sabuyan mo ng asin o saksakin mo ng punyal. Huwag mong iwawala ang punyal na yan. Sige kuya, mag-iingat ka po ah. Sinugod ko ang aswang na nakababa na sa hagdan. Tinaga ko siya pero nakaiwas to. Rinig ko na ang pag-iyak sa takot ng kapatid ko. At ito naman ang nagpapalakas sa akin. Ayoko mamatay dahil wala na magpoprotekta pa kay Tonton pag nangyari yon. Kaya muli kong tinaga ang aswang pero nahawakan niya ang kamay kong may hawak na itak. Mang Damian! Kuya Ricky! Tonton! Huwag kang lalapit! Malakas ang aswang na nakalaban ko. Binalyan niya ako sa pader kaya nabitawan ko ang itak ko. Pero pinilit kong kumawala
Kaso sadyang napakalakas nito. Akala ko nga katapusan ko na, pero naramdaman ko na lang ang pagluwag ng pagkakasakal niya sa akin. Nakita ko na lang na namimilipit ang aswang sa sakit, pati na rin ang ibang mga aswang na nakapasok sa loob ng bahay. Saglit lang ay nangisay ang mga to, hanggang sa bawian na ng buhay. Hanggang nakita ko si Mang Damian na nakatingin sa mga aswang. Mukhang nasasanay na siya sa agimat ni Lolo. Naggagawa na niyang gamitin ng malalakas na orasyong pangkumbante. Ricky, ikaw nang bahala rito. Haharapin ko na ang mga aswang. Bantayan mo ang lolo at kapatid mo. Sige po, Mang Damian. Mag-iingat ka po. Binuksan ni Mang Damian ang pinto at nagsiatrasan ng mga aswang nang makita siya. Ikaw pala ang naging tagapagmana ng agimat ni Tandang Paeng. Oo nga, hindi ikaw ang kalaban namin, Damian. Si Paeng at ang mga apo niya ang kailangan namin. Kung kalaban ang turing niyo sa kanila, ganun yun na rin ako ituring. Magpapakamatay ka para sa mga hindi mo kadugo. Higit pa sa dugo ang pagmamahal. Tandaan mo yan. Pero dahil halimaw ka, siguradong hindi mo alam yan. Kung ganon, pasensahan tayo, Damian. Ilang beses kitang binigyan ng pagkakataon, pero sinayang mo lang. Naglaban silang dalawa gamit ng pisikal na lakas. Napahanga ako kay Mang Damian sa diksi ng bawat pagkilos niya. Napaligiran siya ng mga aswang nito. At yung mga nagtangkang pumasok sa loob ng bahay, ay ako naman ang humarap sa kanila. At isa-isa ko silang tinaga. Tinulungan naman ako ni Tonton sa paikipaglaban sa kanila. Sinasabuyan niya ng asin ng mga aswang. At kapag nasaktan sila, ay sinasamantala ko na to para pagsasaksakin sila. Hanggang sa natigil ang mga ingay sa labas. Halos napatumba na lahat ni Mang Damian ng mga aswang. May mga napatay na rin ako, pero mas maraming napatumba si Mang Damian sa labas. Hanggang natigil ang labanan, lalo na't kakaunti na ang bilang ng mga aswang. Nagtakbuhan papunta sa pinuno ang ibang mga aswang nang mapansin nilang dehado na sila sa laban. Kuya, okay ka lang ba? May mga sugat ka. Okay lang ako, Ton. Napagod lang ako ng gusto. Ang astig pala ni Mang Damian. Ang galing niyo makipaglaban. Pero anong ginagawa nila? Bakit nagtititigan na lang sila? Apo, nakikipaglaban si Damian gamit ang spiritual. Huwag niyo siyang aabalahin. Nakita naming napaluhod si Mang Damian, pero pinipilit niyang tumayo para lumaban. Ang sabi ni Lolo ay nakikipagtagisan siya ng lakas ng spiritual. Anong maitutulong ko sa kanya, Lolo? Ipagdasal niyo siya, Apo. Dahil dito ay nagdasal kami sa buhay na Diyos. Pinagdasal din namin ang lakas at tagumpay ni Mang Damian para sa kinaharap niyang laban. Hindi nagtagal ay napaluhod na rin ang mga kalaban niya. Parang habol ang paghinga nila. Pumula lalo ang mga mata ng aswang hanggang sa agusan to ng dugo. Napahiyaw ang mga to sa sobrang sakit. Naglakad naman si Mang Damian palapit sa kanila habang hinuhugot ang itak na nakasabit sa bewang niya. Pagkalapit niya sa mga aswang ay isa-isa niyang tinagpas ang ulo ng mga to. Dahil dito, nasuka si Tonton sa nakita niya, kaya niyakap ko na lang ang kapatid ko. Tapos na. Patay ng mga aswang. Nagtagumpay si Mang Damian, Lolo. Buhay tayo. Salamat sa Diyos. Buhay kami. Salamat, Panginoon. Mahigpit kami nagyakap na magkapatid. Natigilan na lang ako nang makitang natumba na sa kinatatayuan niya si Mang Damian. Kaya mabilis akong lumapit sa kanya. Nagdurugo na ang ilong niya pati na ang bunganga. Hinila ko siya at sinandal sa puno. Mang Damian, gising! Nagtagumpay tayo, Mang Damian! Huwag kang mamamatay! Kumapit ka! Buhay ako, Ricky. Nagpapahinga lang ako. Diyos ko, Mang Damian! Papatayin mo ako sa nervyos eh! Tumawa lang si Mang Damian bago marahang tumayo. Inalalayan ko naman siya at magkaakbay kaming pumasok sa loob ng bahay. At sumalampak na lang sa sahig si Mang Damian doon sa may tabi ng wheelchair ni Lolo. Guro, nagawa ko. Hindi ko rin nakalain na magagawa ko yon. Alam niyo ba, na sobrang takot ko kanina. Akala ko, hindi ko matutupad ang pangako kong protektahan ng apo niyo. Naisip ko ang lahat ng mga itinuro niyo sa akin. Kaya lumakas ang loob ko. Kaya nagawa kong magtagumpay. Natapos din sa wakas, Damian. Hindi ako nagkamaling ibigay sa iyo ang agimat. At ang mga kaalaman ko. Salamat. Sobrang proud ako sa iyo, anak. Naiyak si Mang Damian sa sinabi ni Lolo. Niyakap niya si Lolo habang umiiyak. Kaya kahit ako at si Tonton ay napapaiyak na rin sa tagpong to. Sobra-sobrang pasasalamat namin dahil wala na ang mga aswang. Tanging abo na lang nila ang naiwang ebidensya sa laban ng nangyari sa bahay ni Lolo. Matapos to, binalik na namin sa kwarto si Lolo at marahang pinahiga sa kama niya. Naglatag na rin kami dito ng tutulugan namin.
Pero kahit anong gawin ko, ay hindi na ako nakatulog pa ng gabing to. Hanggang sumapit na lang ang umaga. Masarap naman ang naging tulog ni Lolo Tonton, kaya hinayaan ko na lang muna sila. Paglabas ko ng kwarto, ay nakita ko nagkakape si Mang Damian. Mang Damian, hindi pa ako nakakapagpasalamat. Dahil sa inyo, boy kami magkapatid pati na si Lolo. Tungkulin ko na yon simula nang tanggapin ko ang agimat, Ricky. Halika na at magkape na tayo. Mamaya ay kumbinsihin natin ang lolo mo para magpatingin sa doktor. Yan nga rin ang bala ko eh. Sana naman, wala nang mga aswang gumambala sa atin. Namatay na silang lahat kagabi. At kung may natira pa, hindi na makakalapit yun sa atin. Pinalakas ko ng proteksyon ng bahay na to. At nagpalakas na rin ako ng pondo. Kung ganon, hindi rin kayo nakatulog kagabi? Pagkatapos sa mga nangyari, talagang mahihirapan ako makatulog. Ay, ako nga rin eh. Buti pa si Tonton. Ang sarap ng tulog. Akala ko nga matutroma siya. Pero ayun, naghihilik pa hanggang ngayon. Matapang din ang kapatid mong yon. Kahit puro takot ang lumalabas sa bibig niya. Sadyang apo nga talaga kayo ni Guro. Oo nga pala, nagpakulo ko ng halamang gamot. Ipanghugas mo yun sa mga kalmot at pasamo sa katawan. Sige po, salamat. Kumikirot nga po to kagabi pa eh. Nasa kasarapan kami ng pagkukwentuhan ni Mang Damian nang marinig namin ang malakas na sigaw ni Tonton. Napatakbo kami ni Mang Damian papunta sa kwarto ni Lolo. Nadatnan na lang namin si Tonton na umiiyak habang yakap-yakap si Lolo. Dito na ako kinabahan, kaya nilapitan ko si Lolo at marahang niuglog to. Natigilan na lang ako nang makapang malamig na ang katawan niya. Lolo, huwag kayo magbiro ng ganyan. Gumising kayo. Lo, kanina ko pa po ginigising si Lolo eh. Pero ayaw niyang magising. Kuya, iniwan na tayo ni Lolo. Guro, dadali namin kayo sa ospital. Gumising na kayo. Magkatulong naming binuhat ni Mang Damian si Lolo. Kaso talagang walang respons ang katawan ni Lolo. Malamig na rin to, na tila baka gabi pa siya binawian ng buhay. Parang hinintay niya lang na matapos natin ang problema sa mga aswang. Mahal talaga kayo ng lolo niyo dahil sinigurado niyang ligtas na tayo bago siya tuluyang na mahinga. Ang daya mo naman, Lolo eh. Hindi pa kita nadadala sa ospital eh. Hindi ko malang nagawang alagaan ka pa ng matagal. Si Mama, babiyahe pa lang yun ngayon eh. Bakit hindi mo sila hinintay? Ang kasiyahan namin kagabi ng malipol ang mga aswang ay napalitan ng sobrang pagdadalamhati. Pero inaasahan ko na rin naman ang pagpanaw ni Lolo dahil talagang bumagsak na ang kalusugan niya. Umasa lang ako na sana inaalagaan pa namin siya at nakasama ng mas matagal. Pagdating nila Mama ay hindi sila makapaniwala dahil nasa kabaong na si Lolo nito. Kuya Damian, ano bang nangyari? Bakit di mo dinala sa ospital ang itay? Ayaw niya magpadala. Kahit anong pilit ko, ay ayaw niya magpatingin sa doktor. Diyos ko naman, Kuya Damian. Saan na pinilit mo? O kaya kahit pinuwersa mo na lang siyang dalhin sa ospital. Hindi yung pinabayaan mo lang siya nang nakaratay dito. Elvira, ginawa kong lahat para alagaan siya. Kaya nga ako nagsabi sa inyo na may sakit siya para pumunta kagad kayo rito. At baka kayo ang makakumbinsi sa kanya na magpa-doktor. Kaso nung ginawa mo, pinatagal mo pa ng ilang araw bago ka bumiyahe rito. Ikaw ang nagbabantay kay Itay eh. Pananagutan mo siya. Tapos sinasabi mo kung kailan malala na ang kondisyon niya. Ma, nakausap ko po si Lolo bago siya namatay. Ayaw niya talaga magpa-doktor. Isa ka pa, Ricky. Kaya nga kita inutusang pumunta rito para alagaan ng lolo mo. Kita mo na nga sobrang payat na pala niya. Hindi mo pa dinala sa ospital. Ma, pwede ba? Huwag kang magpanggap na parang ikaw lang may concern kay Lolo. Ang tagal mo ang hindi umuwi rito eh. Ang tagal mong hindi nagpakaanak sa kanya. Tapos magagalit ka kay Mang Damian? Aba, bastos ka ha. Sinusumbatan mo ba akong nanay mo? Totoo naman po eh. Kesa ibunto niyo ang sisi kay Mang Damian, magpasalamat lang po kayo. Dahil mas naging anak pa siya ni Lolo kaysa sa inyo. Walang hiya kang bata ka. Mama, tama na po. Huwag na po kayo mag-aaway. Hindi naman po niyo alam kung ano pinagdaanan namin dito eh. Walang modo yung kuya mo eh. Elvira, alang-alang man lang sa burol ng Guro. Magkasundo-sundo na lang tayo. Wala namang may gusto sa nangyari. Walang may gusto? Bakit naman pinabayaan mo talaga ang Itay para masolo mo ang lupang to? Hoy Damian, pagkalabing ni Itay, umalis ka na rin dito. Ma, hindi mo pa alam kung anong nangyari kagabi. Patay na po sana kami ni Tonton kung hindi kami tinulungan ni Mang Damian. Sinalakay kami ng mga aswang na nakalaban ni Lolo noon. Ano bang kagaguhan ang pinagsasabi mo, Ricky? Anong aswang? Totoo po ang sinabi ni Kuya Ricky, Mama. Gusto ng mga aswang na ubusin ang lahi natin. Ginawa lahat ni Mang Damian para iligtas kami. Kaya huwag na po niyong awayin si Mang Damian. Mahirap pong paniwalaan, Ma. Pero totoo ang sinasabi namin. Pinasok kami ng mga aswang kagabi.
Hindi po namin kayo pipiliting maniwala. Pero sana tama ng paninisis sa kamatayan ni Lolo. Hindi po niyo alam kung anong isinakripisyo ni Mang Damian para lang sa pamilyang to. Ricky, Tonton, tama na. Alam ko naman ang lugar ko sa bahay na to. Talaga namang aalis ako pagkatapos ng libing ni Guro. Hindi ako papayag, Mang Damian. Halos kayo nang nakasama ni Lolo sa buong buhay niya. Kayo ang nararapat na tumira rito. Anong kahibangan niyan, Ricky? Ma, please lang. Kilala mo ako. Hindi ako sinungaling na tao. Ganon din si Tonton. Nasa inyo na yung kung maniniwala kayo o hindi. Pero pwede ba? Tapusin muna natin ang libing ni Lolo bago kayo manumbat ng kung ano-ano. Kahit paano'y kumalma naman si Mama. Alam kong masama ang loob niya dahil sa tagal nilang hindi nagkita ni Lolo ay hindi pa niya to naabutang buhay. Pero kahit magsisihan man kami ay huli na rin naman ang lahat. Hindi na namin maibabalik pa ang buhay ni Lolo. Nang gabing yon ay kami na lang ang bantay sa lamay. Nagsiuwian na kasi ang mga tao dahil iniisip nila na baka salakayin kami ng aswang na nakalaban ni Lolo noon. Natatakot silang madamay. Hanggang nakita ko na lang na nakabantay si Mama nito sa kabaong ni Lolo. Ma, magpahinga ka na po. Ako na pong bahala magbantay dito. Kaya mo na ako, Ricky. Ito lang ang magagawa ko para sa lolo mo. Sige po, kayong bahala. Pero kung aantukin na kayo, gisingin lang po niyo ako. Ricky, hindi ba masama ang loob ng lolo mo sa akin? Hindi ba siya galit sa akin? Tama ka naman. Nanging babay akong anak sa kanya. Hindi ko siya naalagaan sa mahabang panahon. Ma, sorry sa mga nasabi ko kanina. Hindi naman po galit si Lolo sa inyo. Ayaw niya nga po tayong pumunta rito eh. Dahil sa mga banta ng mga aswang napapatay ng buong lahi natin. Patawarin sana ko ni Itay kung madami akong pagkukulang sa kanya. Sinubsob ko ang sarili ko sa trabaho para buhayin kayo. Alam mo namang ako lang ang aasahan yung magkakapatid eh. Naiintindihan po yan ni Lolo, Ma. Sorry po talaga ako nasigawan o nasagot ko kayo kanina. Patawarin mo rin ako, anak. Sobrang sakit lang talaga na nawala si Itay. Na hindi ko man lang siya nakausap o nakasama. Nasaan pala si Kuya Damian? Nagmamasid po sa paligid dahil baka raw po may natira pang aswang. Nahihiya ako sa kanya, anak. Mabait po si Mang Damian, Ma. Maiintindihan niya kayo. Marahang nagpunas ng luha si Mama. Ramdam ko ang bigat ng pinagdaanan niya. Alam kong naghihinayang din siya sa mga panahon na hindi niya kasama si Lolo. Inakbayan ko na lang si Mama para damayan siya habang umiiyak. Hanggang pumasok si Mang Damian sa loob at tinawag ako dahil may sasabihin daw siya sa akin. Mang Damian, bakit po? May nararamdaman akong aswang sa paligid. Akala ko po ba ubos na sila? Ubus na nga sila, pero may umaaligid pang balbal. Inorasyonan ko na ang paligid, kaya mahihirapan siyang makapasok. Pero kailangan pa rin nating mag-ingat. Huwag niyong hahayaan na walang bantay ang kabao. Sige po, Mang Damian. Ibang uri naman daw ng aswang ang balbal. Talagang marami daw ganun sa lugar nila. Naubos man namin ang lahing kaaway ni Lolo, ay may ibang mga aswang na umaaligid para kunin ang bangkay niya. Dahil ito raw ang pagkain nila. Kuya Damian, saan ka pupunta? Magmamasid lang ako sa paligid para mahanap ang balbal na gustong tumarget sa bangkay ni Guro. Pero huwag kayong magalala. Hindi siya makakalapit dahil protektado na tayo ng orasyon. Gusto ko lang siyang hanapin para hindi na makapangbiktima pa. Talagang ikaw nang sumalo sa gawain ni Itay ha? Ikaw na palang nagmana sa pagiging albularyo niya. Kung gusto mo, iiwan ko rin ang agimat pagkalibing niya. Wala naman akong hangad kundi ang kalaman lang mula kay Guro. Hindi ako umaasa ng kahit anong bagay. Sapat nang itinuring niya akong anak ng panahong na ulila ako. Wala naman akong ibig sabihin, Kuya Damian. Nahihiya nga ako sa iyo eh. Patawarin mo ako sa inasal ko. Sa sobrang sama ng loob ko, kaya hindi na ako nakapag-isip ng tama. Patawarin mo ako, Kuya Damian. Kiniwento na sa akin lahat ni Tonton at Ricky ang nangyari. Naiintindihan ko, Elvira. Hindi naman masama ang loob ko. Nasaktan ako, oo. Pero hindi ko magagawang magalit sa'yo. Nangako ko kay Guro na pamilya na rin ang ituturing ko sa inyo. Salamat, Kuya Damian. Maluha-luha ako na makita nagkaayos na si Mama at Mang Damian. Nang lumabas si Mang Damian, ay sinilip ko siya sa bintana. Nagbantay siya doon hanggang hating gabi. Mang Damian, matulog na po kayo. Ako na magbabantay dito. Ayos lang ako, Ricky. Bukas na ako matutulog para makasiguradong walang makakalapit na balbal. Sige po. Salamat, Mang Damian. Ricky, sandali. Tinuturing mo ba akong kapamilya niyo? Aba, oo naman po. Bakit nyo naitanong yan? Lagi ka nagpapasalamat sa ginagawa ko eh. Normal lang naman sa pamilya magtulungan, di ba? Siyempre po, tama kayo. Pwede po bang tito na lang ang itawag ko sa inyo? Total naman, parang kapatid na kayo ni Mama eh. Oo naman. Bakit hindi? Tuwing gabi nagbabantay sa paligid si Mang Damian. Dumarami na rin ang mga taong nakikiramay nito. Nagsidatingan na rin ang ibang mga kamag-anak namin.
na wala na ang takot ng mga tao dahil payapa naman ang bawat gabi ng lamay ni Lolo. Kaya ginagabi na rin ang mga nakikipaglamay sa kanya. Hanggang sa araw na mailibing na si Lolo. Bakasyon ko naman po kaya hanggang 40 days kami rito Kuya Damian. Kung gusto mong sumama sa aming pauwi, pwede naman para may makakasama ka. Nasanay na ako sa buhay ko dito, Elvira. Ayoko sa ingay ng syudad. Paano ka rito? Mag-isa ka na lang. Kaya ko naman ang sarili ko. Huwag kang magalala. Nagkasundo na nga sila ni Mama. Kaya kahit paano, ay alam ko masaya na si Lolo kung nasaan man siya ngayon. Pagsapit ng gabi, ay tinawag ako ni Mang Damian. Ricky, pupunta tayo sa sementeryo. Bakit po? Anong gagawin natin doon? Hindi ako naniniwala na tatantan ng balbal ang bangkay ng lolo mo. Baka sa sementeryo yung dumiretso at hukayin pa ang puntod ng lolo mo. Sige po, sasama ako. Hindi ako papayag na makuha niya ang bangkay ng lolo ko. Kuya, sama rin ako. Dito ka na lang, Tonton. Delikado. Kuya Damian, Ricky, mag-iingat kayo. Pumunta kami sa sementeryo pero hindi kami lumapit sa puntod ni Lolo. Tig-isa kami ng hawak na itak tapos nakasilip lang kami habang nakatago sa mga puntod. Ilang saglit lang ay may nakita na kaming nilalang na naglalakad sa dilim. Humintuto sa puntod ni Lolo at pagkatapos ay tinitibag na nito ang nicho. Hoy, balbal! Nahuli din kitang hayop ka! Dito! Tataka siya! Hinabol namin ang balbal hanggang sa makarating kami sa kakahuyan. Napakabilis niyang kumilos pero buti na lang nasusundan siya ni Mang Damian. Ako naman ay nakasunod lang sa likod niya. Ikaw palang kumukuha sa mga bangkay. Mananagot ka sa akin ngayon. Malaking pagkakamali na sinundan mo pa ako rito. Dito ka na mamamatay kasama ng apo ng albularyo. Natigilan ako na makitang may dumating pang dalawang balbal. Nakakatakot din ang itsura ng mga to habang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa amin. Hinawakan ko maigi ang itak ko at naghanda para sa isang laban. Huwag kang lalayo sa akin, Ricky, para maprotektahan kita. Opo, Tito. Nakaramdam na ako ng takot pero tinatagan ko lang ang loob ko habang nakapwesto sa likod ni Mang Damian. Sumugod ang isang balbal sa amin. Agad naman siyang hinarap ni Mang Damian at nagtagisan sila ng lakas. Mahusay talagang mahipaglaban si Mang Damian. Para siyang hindi 50 anyos kung gumalaw. Nasasabayan niya ang bawat galaw ng kalaban niya. Nang sumugod ang dalawa pang balbal, ay tinulungan ko na siyang lumaban. Pero dahil wala akong agimat, ay mabilis ako napagod at mabagal din ang galaw ko. Ilang beses ako natumba at muntik nang makalmot ng aswang. Pero mabuti na lang dahil agad akong tinutulungan ni Mang Damian. Sa huli ay nagawa niyang paslangin ang dalawang balbal habang ang isang natitira ay galit na galit habang pinagmumura kami. Hayop kang albularyo ka! Humanda ka dahil hindi pa kami tapos sa'yo! Mapapatay ka rin namin! Isang magaling na albularyong guru ko, tapos minamalito lang ako. Akala ba nyo ay ganun lang ako kabilis mapapatay? Magkikita pa tayo ulit, Damian! Sisiguraduhin kong ikaw naman ang mamamatay! Tingin mo ba, ahayaan ko pang mabuhay ka? Diyan ka nagkakamali. Dahil alam kong gagantihan din nyo ako kapag mahina na ako. Kaya humanda ka na! Hinabol ni Mang Damian ng aswang. Hindi niya na to hinayaang makatakas pa. Nagpambuno silang dalawa hanggang maitarak ni Mang Damian ang itak sa dibdib ng balbal na agad naman itong ikinamatay. Pagbalik ni Mang Damian sa inuupuan ko ay agad niya na ako niyaya pa uwi. Kuya, natalo ba niyo ang mga aswang? Natalo sila lahat ni Tito Damian. Hindi nga ako nakaporma kasi mas mabibilis pala ang kilos ng balbal Kesa sa mga aswang na nakalaban natin. Sus, kung nandun lang ako, sana natulungan kita. Sus, ang yabang mo. Baka mo umiyak ka lang. Hindi matapang na ako ngayon. Paglaki ko, magiging katulad din ako ni Lolo. Teka, magkwento ka pa kuya. Anong nangyari sa sementeryo? Mukhang may magmamana na ng agimat pagtanda ko. Aba, hindi ko po tatanggihan ng agimat ni Lolo. Ako ang susunod na lalaban sa mga aswang na yan. Anong ikaw? Naiihi ka nga sa salawal mo kapag nanonood ng horror Mama naman hindi na po ngayon. Kasi nakalaban na ako sa totoong mga aswang. Totoo ba yan? Opo ma, tagasaboy ng asin. Kasi nga po bata pa ako kuya. Paglaki ko talaga, magiging albularyo ko. Oh, tama na yan, Tonton. Hindi ko gusto maging albularyo ka. Ayoko nga magpulis tong kuya mo kasi delikado. Tapos magiging albularyo ka pa. Baka mamatay ako sa nervyos kapag nilapitan ka ng mga aswang. Mag-aral ka na lang na mabuti para maging doktor ka. Hindi nga talaga biro ang pagiging albularyo, Tonton. Mas madami ka matutulungan kapag doktor ka na. Pero pwede naman kitang turuan kung paano lumaban sa aswang. Sige po, gusto ko po yan. Tumagal pa kami sa probinsya hanggang 40 days ni Lolo. Pagkatapos nito, ay inasikaso na rin ni Mama ang pagsasali ng lupang kinatatayuan ng bahay ni Lolo para ilipat to sa pangalan ni Mang Damian. Tumatanggi pa si Mang Damian pero ipinili to ni Mama.
Nagkaroon naman ng asawa pa si Mang Damian kahit na matanda na siya nito. May stepson siya at ito ang tinuturuan niya ngayon ng mga kaalaman niya tungkol sa pagiging albularyo. Si Tonton naman kasi ay nag-iba na rin ng gusto sa buhay. Hindi na niya ulit nabanggit pa ang pagiging albularyo. Pero nagbago man ang hilig niya. Pero hindi pa rin namin makakalimutan na naging karanasan namin nang minsang umuwi kami sa probinsya ni Lolo. Sa tuwing nagbabakasyon kami pagsasapit ang November 1 para dumalaw sa puntod ni Lolo, ay patuloy naming naaalala ang karanasang muntik naming ikamatay. Kaya ang araw ng November 1 ang nagpapaalala sa akin ng karanasan naming yon. Pero mabuti na lang dahil malakas ang pananampalataya namin sa Diyos na nagpatibay sa amin para labanan ng mga halimaw na gustong gantihan ng lolo namin. Sana'y magustuhan nyo ang kwento ng karanasan namin at magbigay aral to sa nakakarami sa inyo na sa bawat pagsubok na pakaramdam natin ay wala na tayong pag-asa. Nagkakamali tayo. Minsan, hinihintay lang tayo ng Diyos na kausapin siya at lumapit ng buong puso sa Kanya. Kasi kahit gaano pa kalakas ang isang agimat, kung hindi tayo hihingi ng patnubay sa Diyos, ay wala tayong laban sa kahit anong elementong haharapin natin. Kaya ugaliin nating magdasal dahil walang ibang magpapanalo sa atin kung hindi siya lang, ang Diyos Ama.